May inihaing batas ngayon si Representative Erwin Tulfo na makikinabang ang lahat at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Babalik na kaya? In the coming days, it would be my passion again, especially yung malapit ng elections. Yan lang ang trabaho ko kasi. Ramdam nyo na ba ang mahal na mga bilihin ngayon? Mga gulay, karne at lalo na ang bigas na pangunahing pagkain ng mga Pinoy. Kasya pa ba ang budget ng mga ordinaryong Pilipino? Hindi na po mapagkasya ang kita ng mga kababayan natin dahil sa pagmahal ng mga bilihin, dulot nga po ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis sa ating bansa. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit tumataas ang produkto dahil sa mahal na mga produktong petrolyo. Naghain na ngayon ng panukalang batas si Representative Erwin Tulfo para ibasura na ang oil deregulation law at para maibalik na sa pamahalaan ang pagkontrol sa presyo ng produkto ng petrolyo. Ay maghahain ng isang panukalang batas para ibasura na ng tuluyan ang oil deregulation law at muling ibalik sa pamahalaan ang pagkontrol sa presyo ng produkto ng petrolyo sa ating bansa. Tara, panoorin natin ito. Mga kasamahan ko sa Kongreso, maikli lamang po ang aking sasabihin, ngunit kailangan po ng pansin. Ang aking pong tatalakayin ngayong hapon ay ang batas na wala na pong kabuluhan at hindi lamang dapat ibinasura noon pa dahil sa halip na magdulot ng ginhawa sa bawat Pilipino, ito po ay nagdudulot ng abala at pasanin, lalo na po sa ating kababayang mahihirap. Ang tinutukoy ko po ay itong Republic Act 8479 o ang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998 na mas kilala na Oil Deregulation Law. Nalinlang po ang taong bayan o naonse ika nga sa kalye sa pagpasa ng batas na ito dahil pinaniwala tayo noon na magpapababaan ng presyo ang mga kumpanya ng langis pag hindi na raw po hawak o kontrolado ng pamahalaan ang pagpepresyo sa produkto ng petrolyo. Isa po itong kahibangan dahil sa halip na magpababaan ng presyo, nag-uusap-usap po ngayon ang malalaking kumpanya ng langis kung gaano kalaki at magkano ang itataas nila linggo-linggo. Halatang halata po, Ginoong Speaker, ang sabwatan ng mga dambuhalang kumpanya na ito dahil pag nagtaas na sila ng presyo, ay pare-pareho po ang halaga. Mantakin mo, Ginoong Speaker, 4 na piso ang pagsirit ng litro ng diesel sa isang iglap noong nakaraang linggo. Diesel po ang gamit ng halos lahat ng pampublikong sasakyan sa ating bayan. Kailan titigil ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ating bayan dahil linggo-linggo na lang itong umaakyat, Ginoong Speaker? Wala na pong magawa ang pamahalaan dahil wala po sa kamay nito kung magkano at dapat na ba o hindi pa nararapat ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa mga istasyon ng mga gasolinahan. Bukas, Ginoong Speaker, ay tataas na naman ng higit piso ang gasolina at diesel, bagamat katataas lamang po nung isang linggo ng 4 na piso. Ginoong Speaker, wala na pong naidudulot na maganda sa naghihikaos nating bayan ang batas na ito at panahon na po na ibasura po ito. Hindi na po mapagkasya ang kita ng mga kababayan natin dahil sa pagmahal ng mga bilihin, dulot nga po ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis sa ating bansa. Dahil po dito, Ginoong Speaker,
ako po at mga kasamahan ko sa ACT-CIS Party List, kasama po ang 2 pang district representatives, ay maghahain ng isang panukalang batas para ibasura na ng tuluyan ang Oil Deregulation Law at muling ibalik sa pamahalaan ang pagkontrol sa presyo ng produkto ng petrolyo sa ating bansa. At magtatatag na lamang po ng isang pondo na maaring tawaging budget ng bayan para sa murang petrolyo na para bang subsidiya pag nagtaas ang presyo ng petrolyo para hindi na po mahirapan ang taong bayan. Sa akin naman pong mga kasamahan dito sa Kongreso, ang akin pong hiling na suportahan po natin ang agarang pagpasa ng panukalang batas na ito dahil para naman po ito sa ating lahat, mayaman man o mahirap. Maraming salamat po, Ginoong Speaker, at magandang hapon po. Nagkita-kita ngayon sina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Senador Robin Padilla, Senador Christopher Bongo, Senador Ronald de la Rosa, at si Senador Francis Tolentino. At kamusta na kaya ang simpleng buhay ni Tatay Digong? At ano na kaya ang plano niya sa susunod na eleksyon? Tara, panoorin natin ito. Sir, ang tanong ng marami ngayon, relax na tayo ngayon. Ano po ang pakiramdam natin sa daily routine natin? Well, retired ako and I am enjoying actually life sa retirement days ko. More time with the family, more time for myself. And but the badly needed kulang ko sa tulog nung naging mayor ako, naging presidente ko for the longest time. So, a lot to catch up. Not really for that reasons. Okay naman ako. But yung para sa sarili ko. And more time with the family. So, yung ginagawa natin nung araw, relax kayo. Nagkakamay pa tayo ngayon. So, more or less, nabalik nyo na yung mga ganong routine, very less stress. Yes, and more time to be with yourself. Ano ko lang is hindi na ako makapaglakad na masyado for obvious reasons, age. Yung pastime ko na mag-hunting sa gubat, naputol sandali yun, na-interrupt dahil sa mga NPAs, yung ko na tapos. Ngayon na medyo nawala na you have to thank the armed forces of the Philippines and the police for doing their mandate na to make this country peaceful again. Kaya lang sabi ko na hindi na masyado ako less physical activity. But well, politics still in the coming days, it would be my passion again, especially yung malapit ng elections. Yan lang ang trabaho ko kasi politika, pati sabi ko yung mga pastimes ko, hobbies, mainly yung namamamaril sa pati motor. Magta-trike lang ako ngayon kasi may sometimes na may karoon ako ng well, maybe sense of imbalance ko. Medyo delikado na, but I still ride the motor pero on short distances lang. Hindi na yung biyahe gaya noon na maikot ko buong Pilipinas, big bike lang ako. Thank you, sir.